Praise God. Good morning po sa bawat isa. Blessed po ba tayo? Okay, so salamat sa Panginoon. Yun na po yung nasa ng ating mga puso na huwag masayang yung ating pagsasama. Huwag masayang yung ating pagtitiyaga sa mga salita ng Diyos, yung pagbibigay natin ng oras na makita natin yung kanyang kagandahan. Kahit siya ay espiritu, pero dahil nga ang salita ng Diyos ay espiritu, ay ating makikita sa espiritual na kalalagayan. No? Sana po, habang tumatagal, nakikita nyo yung kagandahan nito at talagang lagi mag-i-inspire ito sa aming puso't isipan. Dito po sa ating paksa na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang buhay ng isang Kristiyano, hindi na po siya kagaya ng buhay ng pangkaraniwan lamang. Although, siyempre, yung para sa physical ay atin naman yung dahil habang nasa physical, kailangan din natin yan. Pero ang kaibahan po ng isang Kristiyano, ang buhay niya ay may kaibahan. Dahil nga po, isinilang tayong muli. Na born again tayo. Nakita natin yung talagang blessing ng Panginoon na focus nung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay nagiging maliwanag sa atin na tayo po ay binuhay na mag-uli yung ating espiritu. Kaya po, nauunawaan natin ngayon na yung ating ebanghelyo o Gospel of Christ, mayroong dalawang bahagi na yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, isama na natin yung pagkapako para doon sa ating outward man or sa ating physical o sa flesh. Doon sa kanyang resurrection, yun namang ating inward man, lalo na yung ating isipan. Dati ito ay patay dahil sa kasalanan, yung sin in the flesh, nananahan sa laman. Itong nanahan sa laman na to, ang siyang napako, pinatay, namatay at buried, inilibing. Dahil ang espiritu ng lahat ng tao ay namatay, di ba? Naghari sa lahat ang kamatayan mula sa pagbagsak ni Adam, ay ito naman yung binuhay, di ba? According to Ephesians 2:5 and 6. So doon sa resurrection niyan, had raised us up together, yun na po tumutukoy sa ating inward man, sa ating espiritu. Pagkarinig natin nitong gospel, kaya kinakailangan maging maliwanag ang gospel of Christ, di ba? Ang nais ko po kasing ibigyan ng liwanag, ang buhay ng isang Kristiyano ngayon, nakapokus sa pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon na itong problema ng tao na sin in the flesh, so paulit-ulit natin pinag-aaralan, di ba? Ay tinapos niya sa krus. Ito nga po yun. So ang focus ng pagkapako, pagkamatay at pagkalibing ay doon sa ating outward man. Ito nga, outward man. Dahil yung physical natin ay pinananahanan ng kasalanan. Now, na nung dumating yung law, so isa pang napakahalaga na maintindihan na yun yung sabi ng according to 1 Corinthians 15:56, yun yung nagbigay ng power o buhay doon sa sin in the flesh. Kung bakit naging alipin ang tao ng kasalanan at namatay ang kanyang espiritu. Lahat ng tao naghari ang kamatayan, di ba? Kaya makikita natin yung focus ng kanyang ginawa sa krus ay para tapusin ang sin in the flesh na umalipin sa tao according to Romans 7:14 na ang tao ay naging alipin ng kasalanan at hindi kayang tuparin ang hinihingi o standard ng law dahil ang standard ng law is 100%. Kaya hindi nagbe-base ang paghatol sa kasalanan kung ikaw ba ay mabait, kung ikaw ay matindi ba yung level ng iyong ginagawang kasamaan o ikaw ay kaunti lang ang ginagawa mong kasamaan. Hindi doon nagbe-base. Kasi ang sukatan, ang requirement ng law, tuparin nating lahat. Kaya ang tao alipin. Kaya kahit yung mababait pa, merong mga taong mabait, meron namang worse ang kasalanan.
Sa paningin ng Diyos, lahat ay bagsak. Kaya sabi ng Romans, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala. So pag naunawaan natin ang mga bagay na to, na yung dalawang bahagi na yan ng Ebanghelyo, ay doon natin napupuri, napapasalamatan ang Diyos at suma total niyan, yung pamumuhay mo maaapektuhan. Yung tinatawag na Christian living. Bakit? Kasi nauunawaan natin sa Gospel of Christ na ang focus ng Panginoon ay para lamang sa ating espiritu na dating patay na ngayon ay binuhay na maguli. Kaya po tayo ay maintindihan natin kung bakit tayo ay born in the Spirit. Kasi isinilang na muli yung ating espiritu. Ang ibig sabihin nung isinilang na muli, raise up, magkatugma yun nabuhay, nagkaroon ng buhay, resurrected. Yung espiritu na dating patay, yun yung na-born again. Kaya yung born in the Spirit. Iba yung born in the flesh, natural yun. Iba yung born in the Spirit. So pag naiintindihan ito, kaya sabi nung, makukonect natin yung mga sinasabi ng mga talata na, ang tunay na na-born again, I have begotten thee through the gospel. Isinilang kayong muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa paanong paraan? Sa ayon doon sa pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan at pagkatapos ninyong paniwalaan o sampalatayanan, kayo ay sealed, tinatakan ng Espiritu Santo. So, makikita natin ang kahalagahan ng kailangan maging maliwanag ang Ebanghelyo sa isang Kristiyano para yung Christian living niya. Kasi akala ng iba, yung biyaya daw, kahit na magkasala, license. No, ang focus po ng ating pinapaksa is ang apekto nito sa iyong pamumuhay Kristiyano, malaki. Napakalaki. Maging yung iyong pamumuhay dito sa lupa, maaapektuhan din yan. Ano po? Bagaman, ang focus ng ginawa ni Kristo ay sa ating espiritu, sa inward man natin, na binuhay na mag-uli yun, na born again ka, magiging secured ka, panatag ka, no matter what, alam mo na ikaw ay na-born again, at andoon yung kagalakan mo na hindi na yun mawawala. No? Hindi mo nabibitawan yun kasi sabi ko nga, in our time, napakaliwanag na ng Ebanghelyo. Unlike doon sa first century believers na hirap silang unawain, hindi pa masyadong ang ng Bible, ang copies ng Bible, ilan, 'di ba? Pero ngayon napakahayag at kumpleto na at talagang napag-aaralan natin about sa gospel. Ang pinaka-focus lang talaga ng Bible is patungkol dito sa ginawa ni Jesus. Na ito na yung pinaka-pangako at pangarap ng Diyos sa buhay ng tao para siya ay makonect. Na yung pangarap ng Diyos na ang tao ay makapiling niya magpakailanman ay through the gospel sa ginawa ni Kristo. Balikan po natin Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Na ito yung talagang nasa isip na ng Diyos bago pa man magkaroon ng pakikipagtipan ang Diyos sa tao, sa Israel, sa nation Israel, kay Abraham. Ito na yung nakatalaga. Mula pa sa panahon ni Adam, di ba? Sa Genesis, makikita natin, yan na yung nakatalaga. Sabi dyan, according as He had chosen, kung paano raw tayo ay pinili ng Diyos ayon sa kanyang sariling panukala, before the foundation of the world. So yung world dyan, pwedeng yung pagkalikha sa bayang Israel, bago siya nakipagtipan, ito na yung pangako ng Diyos. Ito na yung nasa isip ng Diyos. That we should be holy and without blame before Him in love. Tapos sabi ng verse 5, na kayo'y itinalaga niya nung una pa sa mga pagkukutkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. So yung pagkukutkop, matatanggap lamang natin yung pagkukutkop bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lahat talaga dadaan dito. At yun, before the foundation of the world pa, yun na yung kanyang pangarap. Yun na yung kanyang kaisipan. Ganun po kahalaga tong Ebanghelyo. Kaya ito, kung mauunawaan natin, pag natuklasan mo ng maganda at maliwanag, kayamanan yan. Walang papantay dyan. Ite-treasure mo yan. No? Hindi mo ipagpapalit yan. Hindi mo bibitawan yan. Tingnan niyo yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 15.
paano bang pagtanggap natin sa mabuting balita? Ngayon, ipinatalastos ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo, Gospel, ang mabuting balita, na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap. So, importanteng merong nangangaral, importanteng merong tumatanggap. Diba? Na sa inyo'y aking ipinangaral at inyo namang tinanggap, na siya na ninyong pinananatilihan. Pag sinabing pinananatilihan, talagang wala nang ibang hahanapin pa. Doon ka na talaga magstay. And then sabi ng verse 2, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. O, di ba? Asan ang kaligtasan? Nasa mabuting balita na ipinangangaral. Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan at mahirap yung maghahaka-haka, o ligtas naman tayo, o ligtas din siguro sila, mahirap yun eh. Ayaw nating humatol pero mas maganda lumagay ka na sa kasiguraduhan ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kaya nga inirecord yan eh, para ito na yung maging batayan ng ating pananampalataya at paniniwala. Diba? Sabi nga ni Brother Reno last Sunday, huwag kang padaya. So mayroong imitasyon kasi eh. At huwag ka rin mandaraya. Kung alam mo na yung tamang paraan ng kaligtasan ayon sa kasulatan, yun ang ituro mo. Sabi nga ng Timothy, mag-ingat ka sa turo mo. Sapagkat ang inililigtas mo, sarili mo, pati na nakikinig sa'yo. Di ba ganun kaselan yan? Kaya kung hindi talaga ito lubusang magiging open ka sa learning at kung ano na lang ang nakagisnan natin, okay na yun. Lahat naman tayo ligtas. Ang hirap nung ganon. Nung magbe-base ka lamang sa, ay naniniwala naman ako sa Diyos eh. No? Diba? Hindi, kailangan talagang maging maliwanag sa atin ito dahil pananatilihan mo yan at alam mo na ikaw ay ligtas dyan. Yung word na kaligtasan, maselan ba yan? Yes. Diba? Kasi ayon sa survey, yan ang number 1 hinahanap ng mga tao. Pupunta, saan na kayo pupunta niyan? Pagkatapos din, ewan ko, pupunta kami sa lugar daw rin, doon kami titigil eh. Alam niyo ba na secured ba kayo doon? Ligtas ba yun? Maganda ba yung lugar na yun? So, ang unang-unang hinahanap ng tao yung siya ba ay ligtas doon. Kung sa physical aspect man, ang hinahanap ng tao ay yung siya ay secured at ligtas doon. Eh kung mapanganib yung lugar, bakit ka magsasapalaran pumunta ron? Di ba? So, yun ang pinaka-survey number 1 hinahanap ng tao. Ligtas ba tayo doon? Di ba? Eh ngayon, ang pananampalataya nga ng ating pinag-aaralan at pinag-uusapan ay ang pananampalataya sa Diyos ay sa pamamagitan ng hindi nakikita. Pero, meron kang katiyakan dahil sinasabi ng kasulatan. Kaya hindi ka madadaya. Kasi open ka sa pag-aaral, pag-unawa, na talagang ito pala ang way ng kaligtasan. Kaya ayokong lumagay doon sa, ligtas din yun. Ligtas. Huwag na tayong gumawa. Ligtas din naman tayo. Mahirap po yun. Diba? Mas mahalaga at mas maganda talagang dumidepende ka sa kasulatan. Eh ang tao kasi, ang kalaban ng tao yung pride. Diba? Yung pride. Ayaw niya na siya ay, sabihin mo siyang hindi siya anak ng Diyos, magagalit sa iyo yun. Pero para ma-sure mo na ikaw ay ligtas, ito ang kasulatan. Amen po ba? Okay, di ba? Parang ganito lang yun. Kung talagang nakadepende ka sa salita ng Diyos kahit hindi mo nakikita. Alam nyo, alam mo, nagsishare ka sa ibang tao, napakaganda ng langit. Napakaganda ng langit. Higit pa sa mga bagay ng ganda rito sa lupa. Sabihin sa iyo ng isang hindi masyadong dumidepende sa salita ng Diyos, bakit? Nakarating ka na ba doon? Huwag mo nga sabihin na napakaganda doon at hindi ka naman nakarating. Anong magiging sagot ng isang naniniwala? Kasi po, kung ano yung sinabi ng Diyos, mas naniniwala po ako doon kahit hindi ko nakikita. O di ba bakit? Meron kang katiyakan kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos even na hindi mo nakikita. Kung ikaw ay talagang bihag ng pangako ng Diyos, ayon sa kasulatan, ayon sa salita niya, paniniwalaan mo yun kahit hindi mo nakikita. At ang totoo niyan, mas paniniwalaan mo yun kaysa minsan nakikita ng iyong mata. Yan ang journey ng ating faith eh. Ilalampasan mo yung nakikita. Bakit? Sabi ng Bible yung nakikita nanggaling sa hindi nakikita. Isiship mo yung mind mo na mas paniniwalaan mo yung hindi mo nakikita dahil yung nakikita nanggaling sa hindi nakikita dahil ang Diyos ay Espiritu. Yan ang struggle. Yan ang krisis ng isang mananampalataya o ng isang tao. Kung talagang siya pupunta sa pananampalataya, lalampasan niya at sa kanya magiging ilusyon pa nga itong hindi nakikita. Sa totoo lang,
ang nakikita nga ang shadow eh. Sang-ayon sa pag-aaral natin nung nakaraang linggo, ang ganda nun eh. Kung 2000, napakaganda. Sabi ko, grabe ang ganda nito. Na yung ipinagawa kay Moises na mga physical, tabernacle, physical, yung laman ng tabernacle, yung altar, burnt altar, yung merong basin, merong yung hugasan, di ba? May tubig yun eh. And then yung table, shewbread ba? At saka yung candlestick and yung incense. Lahat yun sumasalarawan sa kaharian ng Diyos na ipinangaral ng Panginoong Hesukristo. Kasi kaya siya ang substance, lalo na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Napakaganda ng journey. Ang tiyaga lamang talaga sa pag-aaral ang dapat mangyari sa bawat isa sa atin. So ang Christian living, maaapektuhan yan pag naging maganda at maliwanag sa iyo ang ginawa ni Kristo, abay maaapektuhan yung pamumuhay mo sa lupang ito. Ano yung mangyayari? Yung appetite of the flesh, unti-unting hindi mo siya masyadong bibigyan ng pahalaga. Bagaman mahalaga yung appetite, kumain ka, pag nagugutom ka, meron na mareregulate mo na. Magkakaroon ka ng limitasyon. Kasi hindi ka na nakapokus sa natatangay ng mga nasa ng laman. Pag sinabi pong nasa ng laman, hindi lang po yan yung mga immoral. Lahat na po ng aspeto ng mga bagay ng pisikal ang ibig sabihin nun. Magiging maliwanag sa iyo yun. Sa buhay sa isipan ng isang mananampalataya, magiging maliwanag sa kanya yun. Kaya siya ay bihag ng mga pangako ng Diyos sa espiritual at yun yung kanyang nanasain at yung nasa ng pisikal, i-regulate na niya yung sarili niya. Hindi lahat ng gusto ng laman ay doon mo na ibubuhos ang focus ng iyong puso at isipan. I believe, naniniwala po ako na sa bawat isa sa atin, lalo na yung talagang open sa learning, ay maliwanag na ito sa kanyang buhay, sa kanyang isipan. Okay? Ano sabi ng verse 3? Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap. Una muna yung nangangaral. Dapat ganon. Una muna yung nangangaral. Ang akin namang tinanggap. Sino yun? Si Pablo. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yung sin in the flesh, winasak niya doon sa krus. Na-condemn doon sa kanyang laman, sa laman ni Jesus, ang bawat laman natin na pinananahanan ng kasalanan. Yun yung unang bahagi ng Ebanghelyo. Kaya nagkawasak-wasak ang laman ni Jesus na nire-represent ang bawat laman ng lahat ng tao. Walang itinatangi. Pangit, maganda, mataas, matangkad, pandak, mataba, payat, mayaman, mahirap. Bungi o hindi bungi. Ibig sabihin, hindi na yan nakapo sa physical. Ano man ang inyong kalalagayan, mayaman ka man o mahirap, para sa lahat yan. Na yung ginawa ni Jesus, walang itinatay. Ang importante lang doon, paniwalaan. Kung pananatilihan, kung tinanggap ninyo, kung matiyagan ninyong pinanampalatayanan. Diba sabi doon, sa pamamagitan naman nito iligtas kayo, sabi ng verse 2, kung matiyaga ninyong iingatan. Alam niyo po yung bunga ng Espiritu. Sabi ko, as time goes on, naunawaan ko na ang bunga ng Espiritu na sinasabi sa Galatians chapter 5, nanggagaling sa pananampalataya mo dito. Kasi kung maliwanag sa iyo at pinaniniwalaan mo, abay magtsatsaga ka. Naingatan mo yan sa iyong puso. So yung bunga ng pag-ibig, una, nanggaling talaga rito. Sabi ko nga, iba yung pag-ibig ng mag-asawa, iba yung pag-ibig ng pamilya, iba yung pag-ibig mo sa kapwa-tao mo, sa komunidad, iba yung pag-ibig ng isang politiko na mayroong pusong maglingkod sa bayan. Hindi mo yan pwedeng iugnay sa pag-ibig na sinasabi na bunga ng Espiritu sa Galatians chapter 5, na ang pinakaunang bunga, pag-ibig. Pagkatapos, magiging matiyaga. Bakit nagiging matiyaga? Kasi tinitiis niya na mauna niya sa kanyang buhay dahil maliwanag sa kanya na ang tunay na kayamanan ay espiritual. Tinitiis niya na yung mga tukso at alok ng mga bagay ng mundong ito, hindi niya lahat yun pagbibigyan. Kaya nagiging matiyaga siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Epekto yan. Na kahit na parang ang hirap sa laman mo, kahit nakakaantok, parang boring, lalapanan mo yung laman mo. Bakit? Nakikita mo na, mas maganda yun, mas kayamanan yun. Kaya sabi ko, the greatest testing talaga, i-overcome ng isang mananampalataya ang alok ng laman. Kaya walk in the Spirit and do not fulfill the lust of the flesh.
Amen? Yun ang magiging buhay niya ngayon, Christian living. Yan yung Christian living, hindi lamang yung gumawa ka na mabuti, tumulong ka sa iyong kapwa. Sino matataas nun? Baka ikaw. Sino matataas nun? Boboto ko yan. Bakit? Husay niyan. Wala pa din doon ng Panginoon, although hindi ko binamasama yun. Amen. At ang bunga ng pagtulong mo sa kapwa mo, hindi yung para sa pakinabang lang sa physical. Kasi yung pakinabang sa physical, sabi ng Galatians, may hangganan yan. Temporal lang yan. Okay, magpapasalamat sa iyo yan. Hanggang dito lang sa physical. Iba, malaki pong kaibahan. Pag naging maliwanag sa iyo ang ebanghelyo, makikita mo yung iba ang tinutukoy na transformation at bunga ng Espiritu kaysa doon sa bunga lamang na ginawa mo yon dito lamang sa physical. Sabi ko nga, yung isang manlalaro, didisiplinahin niya ng sarili niyan. Magkakaroon din niya ng self-control sa pagkain niya, sa gusto ng kanyang, gusto niya ng uminom, hindi pwede. Tigilan ko muna yung Panginoon. Bakit? May laban ako May laro kami. At championship ito. Magkakaroon din siya ng disiplina sa kanyang sarili. Yung mga tao na ang gusto sa kanyang kalusugan ay humaba ang kanyang buhay, meron din niyang self-control. I-regulate niya yung kanyang pamamaraan ng pagkain, pamumuhay, di ba? Mag-iingat siya. Hindi lahat ng bagay gagawin niya kung makakasama sa kanyang kalusugan. So, nire-regulate din niya yung kanyang sarili. Pero kung pag pinag-usapan mo ay patungkol sa espiritual, iba po yun. Iba, kaya sabi ko, malaki ang kaibahan nung sinasabi ng Galatians chapter 5 na bunga ng Espiritu. Amen? So, yun yung pamumuhay ng isang Kristiyano. Malaki po ang kaibahan kaysa doon sa physical aspect lang ng pamumuhay dito sa lupa. Okay. So, ano sikreto? Siya ay nakikinig ng salita ng Diyos. Okay, punta muna tayo sa James chapter 1 verse 22. But be ye doers of the word and not hearers only. Alam niyo yung unang step, dapat makinig ka, di ba? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ang tunay na pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung naniniwala naman ako mayroong Diyos dahil turo ng religion, turo ng simbahan, turo ng nanay ko, turo ng school sa subject na religion, pero iba pa rin yung talagang, kaya sabi ko nga, kanina nag-uusap po kami, sanayin na natin yung ating mga bata na habang nag-aaral sila, ilagay na rin natin sa kanilang isipan na dapat nagbabasa na rin sila ng Bible. Nasir ko kasi sa aking isang apo, si Riley, habang kami nagpapahinga, sabi ko, Riley, nagbabasa kasi ako ng Bible, inabot niya ako nagbabasa ng Bible. Dapat pala, alam mo, bata ka pa lang, kahit mag-aral ka sa school, galingan mo. Pero dapat, nagbabasa na rin pala ng Bible. Magpasimula kang magbasa ng Genesis, kahit minsan hindi mo naiintindihan, basta basa lang. Basa lang. Tapos sabi niya, Daddy Lou, wala naman po akong Bible na Sabi ko, sige, bibili kita ng Bible. Napakaganda pala na, simula pa lamang ng kanilang pagkabata, tuturuan mo na sila na magbasa ng Bible. Kasi nga, hindi natin nakasanayan yan. Pero yun pala yung dapat. Di ba sabi ng Proverbs, train up a child in the way he should go, and when he is old, he or she will not depart from it. Amen? Pinakamagandang pamana mo sa anak mo, hindi lamang yung sa makasalba sila, maging matatag ang buhay nila, maging maganda ang buhay nila sa kinabukasan. Hindi. Kasi bakit? Pag namatay yan, tapos na rin yun. Physical lang ang pakinabang nun. Wala namang masama. Di ba? Malawak na ang isipan ng isang mananampalataya na maliwanag sa iyo ang isinasaad ng kasulatan na iniwan ng Diyos na kanyang mga salita. At ang sabi, hindi ka lamang magiging tagapakinig. Meron ka ng point or meron ka ng punto na nakinig ka. Pero hindi doon natatapos. Ano sabi dyan? If any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto man beholding his natural face in a glass at tapos dalilimutan. Sapat ba yung nagiging tagapakinig ka lang? Hindi. Pero yun yung una, kailangan mong makinig or basahin. Pero sabi dyan,
dapat daw tagatupad. Bakit? Kung hindi, sabi diyan, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Di ba? Huwag kang padaya at huwag ka ring mandadaya. Ang pangit pala nung dinadaya mo sarili mo. Nakakita na ba kayo nung taong dinadaya niya sarili niya? Yun daw pong mga scammer, yung mga manambubudol, yung magaling sa hindi mo mahahalatang dinadaya ka. Ang unang-una raw training dyan, narinig ko, nagte-training sila para pag sila nandadaya, sa kanilang sasabihin, hindi mo mahahalatang mandadaya at makikita mo totoong-totoo sila doon sa kanilang sinasabi. Yun yung unang-unang tinitrain sila. Ang training sa kanila, yung kanilang sasabihin, dapat makonvince niya sarili niya na totoo yun. Although, sindikato, panloloko. Titraining niya yung sarili niya na yung kanyang lahat ng sasabihin na pandaraya, mas una siyang, totoo yan. Sabi ko, grabe, ang hirap nun. Na yung sasanayin mo yung sarili mo na yung sasabihin mo, ikaw muna yung unang maniniwala. Para hindi nila mahahalata. Kasi di ba pagka ikaw yung bata, pag manloloko yun alam mo na manloloko. Kasi kita mo yung, ano tawag doon? Yung action niya, di ba? Kita mo sa kanyang mata, sa kanyang mga reaction na nagloloko to, nagsisinungaling siya. Pero hindi mo siya mahahalata pala, yung mga nandadaya na yan, kasi unang-una niyang sasabihin totoo yung kanyang sarili. Halimbawa, papakilala niyang siya ay industrial engineer or civil engineer. Wala naman talaga siyang diploma, mayroon lang siyang konting alam ng mga bagay doon, hindi mo mahahalatang siya nanloloko. Dahil kinumbisi niya sarili niya na siya ay abogado o engineer o ganito. Sabi ko, grabe pala ang training ng mga yan, kaya pala hindi mo sila mahahalata. At madali kang makukumbinse. Parang ganito mangyayari doon. Kung ang isang tao ay nakikinig lang at hindi talaga isinasagawa, ang salita na kanyang naririnig ay sayang. Dinaya mo lang ang iyong sarili. Galatians chapter 6, 7. Huwag kayong padaya. O, di ba? Ang Diyos ay hindi napabibiro. Kaya itong ginagawa natin, hindi to biruan, hindi to parang basta-basta lang ganun lang. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao, siya naman niyang aanihin. Sanay na tayo sa what you sow, you will reap. Kung ano yung itinanim, aanihin mo yan. Ibig sabihin, yung konsekwensya. Kung nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Okay? Issue dito, galing yan sa Galatians 5, about sa fruit of the Holy Spirit. About sa walk in the Spirit and do not fulfill the lust of the flesh. Yun yung pinaka-context niyan. Hindi yan sa physical aspect. Yung bunga ng Espiritu na iyong pagsusumikapan, yung pagpupukulan at pag-i-invest ng panahon at oras, hindi masasayang. Why? Kasi hindi ka napadaya. Hindi mo sinayang yung napakinggan mong kapahayagan ng salita ng Diyos. Kung hindi pinanampalatayanan mo yon, matyaga mo pinanampalatayanan, pinag-aralan, binigyan ng panahon, pinagsumikapan, at ang sabi dyan, kung yan ay tinanim mo, aani ka dyan. Pero pag sa physical, ka lamang nagbuhos ng tiyaga at panahon at oras, sabi doon, may kasiraan yan. Hindi yan mananatili. Basahin natin. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Diba? And then sabi ng verse 8, sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman, pag sa laman lang, focus ka lang sa laman mag-aani ng kasiraan. Kasi corrupted yan May katapusan yan. Nabubulok, decay. Sakop yan ng oras, lumilipas, natatapos. Diba? Pero, sabi dyan, datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu, yung mga bagay na espiritual, yung nais ng Holy Spirit, yung nais ng Diyos, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, ikaw ang pinagdi-decide, tayo pinagdi-decide kung ano yung pagpahalagahan mo. Ang problema, sabi ko nga doon sa ating paksa, ang problema sa paksa ng Diyos ng mga bagay na espiritual,
na kung saan tayo ay dinadala, hindi ito nakikita. Amen po ba? Hindi ito nakikita. Itong ginawa ni Kristo, yung bisa niya na sa ating espiritu, nakikita mo ba yan? Hindi. Pero naniniwala ka. At pag naniwala ka, ang magiging application ng buhay mo sa pananampalataya, ang layunin na ng isipan mo, hindi na lang dito. Kaya sabi ng Colossians chapter 3, huwag ninyong ituon ang inyong mga isipan sa mga bagay na naririto sa lupa. Kung hindi ituon ninyo sa mga bagay na panlangit, heavenly, na kinaroroonan ni Kristo Jesus. So, isipin natin, kung ipipicture mo ang buhay ng isang Kristiyano na lumalakad sa mga bagay ng Espiritu, iba siya. Nagbabasa yan, nagtsatsagaya ang pag-aralan, tinetrain niya, sinasanay niya yung kanyang sarili, nagbabago yung kanyang isipan kung ano yung nagiging mahalaga, kung ano yung binavalue niya. Kasi kung ano ang kayamanan ng isang tao, di ba sabi ng Bible, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun lang yung puso, nasaan ba talaga yung kayamanan natin? Kung ang kayamanan mo lang ay nasa physical, sa mga bagay dito sa lupa, dyan ka lang nakatalaga, ang puso mo nandyan. Yan lang ang pahahalagahan. Pero pag nagbago na ang iyong isipan, at nakaptive na ng spiritual blessing na ginawa ni Jesus, dyan ka makapokus. Magiging perfect ka. Yung gaya ng pinag-aralan natin ng karaang linggo. Yun yung let us go unto perfection. Kasi ang pinerfect ng Diyos sa atin, hindi yung physical. Kasi alam ng Diyos ito ay carnal. Ang pinerfect ng Diyos sa atin, ano? Yung ating inward man. Amen po ba? Luke chapter 6 verse 47. Punta tayo. Shortcutin na natin, no? Ito yung nanggaling ka doon sa ang parable ng binhi, ang talinghaga ng binhi. Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ng aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad nito. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim. Makita niyo yung word na lumalalim siya. Verse 48. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humuhukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na iyon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. He is like a man which built an house and digged deep. Humukay siya ng malalim. Anong implication nito sa atin? Sa pananampalataya mo, kailangan lumalim ka. Paano yung lumalalim? Yung talagang nagtsatsaga ka, nag-aaral ka, inuunawa mong magaling. Anong katangian ng isang taong lumalalim? Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Ito yung katangian ng isang taong lumalalim. Ano yung kanyang katangian? My son, attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Anong ibig sabihin yan? Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ano yung incline? Sabi niya, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Ano po yung ibig sabihin kaya nung ikiling? Sabi ko nga, iba yung ibig sabihin nung nakinig ka lang at iba yung talagang sinasabi dyan na ikinikiling ang kanyang pandinig sa sinasabi ng Diyos. Ibig sabihin nun, interesado ka kung paano ang laman natin pag merong marites na magandang malaman at makikinggan mo. Halimbawa, nanonood ka ng TV, may balita. At yung balitang yun ay talagang, kumbaga sa ano ay pinag-uusapan. Halimbawa, sa pakikinig mo ng balita, merong maingay o may magsasalita. Teka muna, pinakikinggan ko eh. Yung gusto mo talagang maging maliwanag kung ano yung sinasabi doon sa ibinabalita. Ayaw mo na merong gagambala sa iyo dahil gusto mong maintindihan dahil importante sa iyo. Hello, amen po ba? Ganon yung ibig sabihin ng incline thine ear. At kapag talagang special sa iyo yung gusto mong mapakinggan at malaman, i-overcome mo yung mga magiging gambala. Kung ang magiging gambala ay yung sarili mong gusto nung laman mo na, pumasyal ka muna or maglaro muna tayo. Teka muna, magbibigay ako ng time. Gusto ko maglaro nito. Pagbibigyan ko rin yung aking laman na maglaro o maglibang, pero unahin ko muna yung mas mahalaga. Ang problema nangyayari sa atin, mas nauuna natin yung para dito
sa pakinabang at pagkalibang sa laman, wala naman sanang masama, nagiging kalaban niya ng Diyos pagka yan lang ang pinagbibigyan mo. Galatians chapter 5:22. Yun, dapat ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay, walang kautusan. And then sabi ng 24, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman, yung kanyang laman, ibinibilang mo. Sabi doon, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus. Tanong, kayo po ba'y nakay Kristo Jesus? Amen. Ito na yung batas ng Espiritu na pinapaksa sa Galatians chapter 5 and Galatians chapter 6. Sabi diyan, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ng mga masamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. And huwag tayong maging mga palalo na tayo mismo nagmumungkahiyan sa isa't isa at nag-iinggitan. Alam nyo, ang isang nasa spiritual talaga, na lumalakad sa ganda ng ginawa ng mabuting balita, nawawala na sa kanya yung inggit. Although, ginagawa mong inspirasyon, sana maging kagaya rin niya ako, successful sa negosyo. Tinatanong natin, inaalam natin, anong ginawa mo? Baka matutunan ako. Wala pong masama doon. Pero hindi ka naghahangad na dahil sa inggit. Kung hindi, ano man ang mangyari sa buhay mo, kung hindi ka naging successful, meron ka na rin kapanatagan dahil alam mo, yung nasa iyo na kayamanan, hindi na mawawala. Kaya dito sa lupa, ano man ang mangyari, may time na may kasaganaan, may time na kasalatan, pero meron ka ng contentment, natutunan ko ng masyahan. Yan yung Christian living. Pero saan naghugot yung kanyang kakontentuhan? Dito, sa ginawa ni Kristo, dahil spiritual blessing yan. Merong mga tao na ang kanilang inspirasyon, pamilya nila, wala na pong masama. Bakit ka naghahanap buhay? Bakit ka nagtsatsaga? Para sa akin, pamilya. Pero kung wala sa kanya ang kaisipang espiritual, physical lang yon. Agree po ba kayo? Kasi gusto kong maintindihan natin ano ba yung Christian living? Hindi lang po yun para sa magandang buhay sa lupang ito. Kasi pwede kang mag-asawa, maging inspirasyon nila yung kanilang pamilya, maging maganda at maging maayos. Pero kung wala sa kanila ang ganda ng ginawa ni Kristo, na ito yung bago pa nilikha ang mundo, before the foundation of the world, ito na yung nasa isip at pangarap ng Diyos. Kung wala yan, kahit anong ganda ng buhay sa lupang ito, yun yung sinabi na umani lang siya sa laman, pero ang kauuwian nun, may katapusan, may kasiraan. Amen. Sana makita ninyo yung ganda at katotohanan na to. Ano ba talaga ang Christian living? Be a doer of the word. Ang paggawa mo at pag-apply mo ng salita ng Diyos, hindi na sa kautusan sa lumang tipan or kautusan doon sa according to Romans 2:14 and 15 about conscience. Hindi na doon. Galatians chapter 6. Sabi dito, mga kapatid, kung ang sino man, tingnan ninyo, payo ni Pablo, ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu, inyong papanumbalikin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin din ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Ano yung temptation na tinutukoy dito? Yung mahirati ka lamang sa mga bagay ng laman. At nawawala sa iyo yung pagdanasa na unahin at lumakad sa espiritu. Yun yung dapat nating ingatan. Kaya nga ang isang, let's say, ikaw ay matured Christian, ang payo mo na ganito, kasi maliwanag na sa iyo yung layunin ng Diyos, yung blessing ng Diyos, alam mo na. Tapos tuloy natin, verse 4, sabi diyan, ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Ibig sabihin, hindi na natin hinahanap yung tayo ay bida, yung ikaw ay recognize. Hindi na natin hinahanap yun Pag siniyasat mo sarili mo at ikaw ay nasa espiritu, ang gusto mong i-promote, ang Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung makita yung kanyang gano'n siya kaganda, gano'n yung siya dapat ang maging bayani. Diba? Siya yung maging sikat, yung makita, magliwanag sa isipan, yung ganda ng kanyang pag-ibig. Dapat gano'n. Kaya hindi na tayo naghahanap na tayo yung ating sarili ang mahayag at mataas. Diba? Sabi ko nga, pag ikaw ay isang manggagawa, at lahat naman ay manggagawa, gagawa ka, hindi mo hahanapin yung
i-recognize ka. Kasi pag ikaw ay lumalakad sa laman, magkakaroon ka na sama na loob. Hindi ako nire-recognize. Di ba lamang nakikita yung ginagawa ko? Pag ikaw nasa laman. Pero pag ikaw ay nasa Espiritu, ginawa mo yun para sa Panginoon. Hindi ka nag-aantay kung pupurihin ka. Salamat kung purihin ka, kung i-appreciate ka, wala namang masama. Sabi ng Bible, purihin ang dapat purihin, pasalamatan ang dapat pasalamatan. Pero yung layunin mo sa paggawa, sa pag-invest sa mga bagay na espiritual, gusto mong mag-contribute, hindi mo gusto mong hanapin na lagi ka nasa front line, na ikaw ay laging bida. Hindi. Hindi mo na hinahanap ang sarili mo. Amen? Kasi nagkakaroon ka na ng perfection kung papaano ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Hindi ka na rin maramdamin. Maaaring nagkakasamaan tayo ng loob, pero ang priority mo, salita ng Diyos. Ang agenda natin dito, hindi yung relasyon lamang ng tao. Ang agenda natin dito ay yung maunawaan natin at magkaisa tayo, unity of faith sa pananampalataya. Unity in the Spirit, lumakad talaga ng Espiritu. Amen. Di ba napakaganda nun? Kasi kung sa physical ka, sa laman ka magbe-base, ay mag-aaway tayo. Kasi sabi doon, wala nang inggitan, wala nang mga ganyan-ganyan. Dapat, ang goal natin ay yung magkaisa tayo sa pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. Amen. Napakaganda nung ganoon talaga yung buhay natin. Hindi natin sasabihin, wala tayong iwanan dahil lamang sa bonding natin, sa relasyon natin. Hindi ganun. Walang iwanan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Yun ang pinaka-ano natin. Nagpapasubmit tayo, ang pinaka-head natin, hindi ang tao, kung hindi ang salita ng Diyos. So siya yung may pinakamataas na authority. At alam natin, ang salita ng Diyos ay Spirit. The word that I speak unto you, they are Spirit. Kaya lumalakad ka sa Espiritu. Naintindihan niyo po ba yun? Nung araw, hindi ko maintindihan. Paano yung paglakad sa Espiritu? Yung wala bang kasalanan? Hindi. Goal natin ay yung pagtiwalaan at makipagkaisa sa layunin at ibig ng Diyos. Amen po ba? Diba napakaganda nung maliwanag sa atin ang katotohanan? Kung makikita mo nga dyan, Galatians 5 verse 15. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nagsasakmalan, yan yung laman. Darating ang time, paistaran yan eh. Kung kayo-kayo din lamang ang, sabi dyan, nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo ay mangaglipulan sa isa't isa. Distraction ang mangyayari dyan eh. Kasi paistaran eh. Papilan. Diba? And then sabi ng verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin na nasa ng Espiritu. Ang ibig natin, malugod ang Diyos eh, malugod ang Holy Spirit sa buhay natin. Pero kung mananatili tayo sa laman at ang laman ang pinaka-number 1 agenda, ay wawasakin tayo niyan. Hindi magiging maganda rin kaya maski nga sa mga negosyo, pag ang hangad lamang ay yung pansarili lamang, ay mag-aaway-aaway yan. Walang bigayan, walang unawaan. 18. Datapat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Self-performance. Tama? Sa laman yun. Okay, kung ano nga natin maunawaan, from the law of Moises, para sa mga Hudyo, tayo naman from the law of conscience, lumipat tayo kasi yung law of Moises at yung law of conscience na nanggaling kay Eva at kay Adan doon sa Genesis, yun po ay self-performance, yun po ay, sabi doon ay walang nakaabot, lahat ay bagsak. Pinalaya tayo kasi doon eh. Umalis na tayo doon eh. Pumunta tayo sa law of the Spirit that gives life. Romans chapter 8, verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu, for the law of the Spirit of life, eto po yun. Kasi yung ginawa ni Kristo para sa ating Espiritu, na dating patay, binigyan ng buhay. Tama? Kaya yung law of the Spirit na nagbigay ng buhay, yun yung ginawa ni Jesus, na dating patay yung ating Espiritu. Sabi niyan, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free. Pinalaya daw tayo saan? From the law of sin and death. Okay. So Old Testament, from Adam, law of conscience, knowledge of good and
evil. At saka doon naman sa tipan sa Israel, sa mga Hudyo, ay law of Moses. Yan dalawang yan, ito sa panlahatan. Lahat. Ito exclusive lang sa Israel. Lahat yan, ang tawag po dyan ay law of sin and death. Bakit? Nung bumagsak si Adam, namatay yung kanilang espiritu. Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Ano yung kinain? Knowledge of good and evil. Okay? Ganon din yung law of Moises. Nawag din niyang law of sin and death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, dito raw sa law of sin and death, ano sabi ng Romans? For the law of spirit of life. Asan ang law of the spirit of life? Ito yon. Ginawa ni Jesus. In Christ Jesus, had made me free. Ibig sabihin, pinalaya na tayo. Saan? From the law of sin and death. Ito sa mga Hudyo, ito sa lahat, sa Gentiles. Romans 2:14 and 15. Basahin nga natin balikan lang natin para maging maliwanag. For when the Gentiles, tayo ro mga Hentil, which have not the law, wala tayong law na gaya nito, nakatutubo, nakagaya ng sa mga Hudyo, do by nature the things contained in the law. Meron din tayong law. Saan? These, having not the law, are a law unto themselves. 15. Which shew the work of the law written in their hearts. Yang law na yan, panlahatan, nakasulat sa puso. Sabi yan, their conscience. Yung budhi. Yung nakukonsensya ka, bakit mo ginawa yan? Masama yan. Yun yung law na panlahatan. So meron din tayong law. Yan din po yung law of sin and death. Yan yung pong knowledge of good and evil. Alam mo yung mabuti, hindi mo ginawa. Alam mo yung masama, siya mong ginawa, kaya nakukonsensya ka. Una sa isipan. Sana maliwanag po sa inyo yan. Law of sin and death din yan. Romans 8:2, yung daw law of the Spirit that gives life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Pinalaya tayo dito. Dito tayo tinubos. Inalis tayo dyan. Pero dinala tayo saan? Law of the Spirit that gives life. Ito nga yung pinapaksa natin sa Galatians 5. Walk in the Spirit and do not fulfill the lust of the flesh. Nakita niyo yung kalawakan nun. Hindi lang po yung tumutukoy sa mga immoral. Tumutukoy po yun kung ang isip mo lang ay naandito lamang sa mga bagay ng carnal or physical. So, kapag naunawaan mo na at maliwanag na sa'yo, alam mo na yung Christian living. Hindi ka magpapabaya at ang pinaka-priority mo kasi nakita mo na yung pinakamahalaga sa'yo, kung ano yung treasure sa'yo, yun ang yung andun ang puso mo. Sapagkat kung saan nandoon ang kanilang kayamanan, andun ang kanilang puso. Ibig sabihin, kapag talagang naging kayamanan mo to, habang nabubuhay ka, captive ka, nabihag ka. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10, bringing every thought into captivity. Saan? To the obedience of Christ. Yan nawawala yung mga maling, yung ibang mga bagay na nagiging mataas sa iyong isipan. Casting down imagination, every high thing, alam mo po yung mga high things, yung mga bagay lamang dito sa lupa that exalted itself against the knowledge of God. Ibig sabihin, hindi nakikita ang kahalagahan na ito yung karunungan ng Diyos at ang mas pinahahalagahan ay yung mga bagay lang dito sa lupa, kahit na maganda pa yan, para lang dito sa lupa, yan po yung nagiging against din sa knowledge of God. Bakit? Ang purpose ay bringing into captivity. Ang ministry ng New Testament, ng Spirit ay bringing into captivity every thought, bawat isipan. Saan? To the obedience of Christ. Kailangan bihag ka nito. Nakita mo yung kagandahan nito. So dito po yung submission. Ito yung ating law of faith. Romans 16, now to him that is of power to establish you. Yun daw makakapagpatibay sa atin according to my gospel. So tandaan ninyo, ang isang tao nagiging matibay, yung binasa natin kanina, ang nakinig ng salita at sumasagawa nito ay parang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang malakas na unos o hampas ng hangin, nanatili siyang nakatayo. Ibig sabihin nun, matibay. Sabi rito, now to him that is of power to establish you, para daw tayo maging matatag, according to my gospel, sabi ni Paul, doon sa kapahayagan ng ebanghelyo niya, and the preaching of Jesus Christ,
according to the revelation of the mystery, yung matagal nang nalihim, which was kept secret since the world began. Di ba? Matagal na hindi nahayag. 26, but now is made manifest, ngayon ay nahayag, and by the scriptures of the prophet, sa pamagitan ng kasulatan, according to the commandment, ayan na yun, ayun po yung commandment, according to the commandment of the everlasting God. Meron din po tayong commandment, ayan po yung law, made known to all nations. Paano? For the obedience of faith. Ang obedience natin ay yung pagtitiwala natin dito, doon sa gospel na nahayag. Amen. Hindi na po doon sa Old Testament law. Law of conscience and law of Moses, hindi na doon. Pero dahil pinalaya na tayo dito, di ba sabi ng Romans 8, for the law of the Spirit that gives life in Christ Jesus had made me free. Saan? From the law of sin and death. So meron pong transformation. Kaya yung mananatili dito sa law of Moses, yung tinatawag na mix, may danger po doon. Another gospel yon. Kaya yung pinapaliwanag ko no Wednesday na pinapaksa namin. Delikado po yon. Yung sinasabi ko na sa kaligtasan, kinakailangan huwag kang padadaya. Nag-aaral ka talaga. Ang binibigyan mo ng authority, scripture. Kung nanatili ka sa tradisyon ng tao, kung nanatili ka lang sa kung ano nakagistan mo, kung ano ang majority na pinaniniwalaan, may kadelikaduhan pa po yon. Kaya be a doer of the word and not just a hearer. Amen. Akala ng iba, license to sin. No. Pag ikaw ay nasa biyaya ng Diyos, lumalakad ka sa Espiritu. Malelesen ang appetite mo sa mga bagay ng laman. Amen. Hindi po ito yung license to sin na sige, pwede nang gumawa ng kasalanan. Nagkakamali tayo. Kasi nami-misinterpret tayo na nagkakamali pa rin tayo. Totoo naman lahat nagkakamali pa. Pero hindi ibig sabihin, sige lang sa paggawa ng kasalanan. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ipinapako mo nga yung gawa ng laman mo kasama sa ginawa ni Kristo. Pinapatay mo nga yung gawa ng laman mo Dahil alam mo, hindi yan ang mahalaga. At ang mas mahalaga, nagtsatsaga ka, ando na yung bunga ng Espiritu. Nagtsatsaga ka, nagsusumikap ka, unahin mo yung mga bagay na espiritual dahil nagdudominyo na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Walk in the Spirit and do not fulfill the lust of the flesh. Okay, kakain ka, pagbibigyan mo yung gusto ng laman, pero inire-regulate na natin. Maliwanag po ba? Kung ano yung Christian living. Amen po ba? Kaya, iba po talaga pag maliwanag ang Ebanghelyo. May dalawang bahagi. Yung outward man, yung ating physical, napako, namatay at inilibing. Kung bakit yung laman ni Jesus ang napako at kinondemn, nagkawasak-wasak, at namatay at inilibing, buried. Kaya sa mata ng Diyos, hindi na po siya nakikipag-usap sa atin, hindi ang agenda niya yung ating physical. Ito, siguro maintindihan nyo na ngayon, bakit sinasabi na dapat hindi iniya-apply ang biyaya ng Diyos sa physical. Bakit? Talaga namang ang application yan sa spiritual. Sana po ay nakapagbigay uli ng tulong at ganda itong ating pinapaksap. Although minsan parang akala mo paulit-ulit, pero lalong nagiging maliwanag at maganda sa katotohanan na dinadala tayo ng Panginoon. Amen! Bless po ba kayo? Palakpakan po.